Ibabahagi ko po sa inyo yung natutunan kong parenting style sa isang napakagaling na speaker, si Brother Aaron Gogna. Sabi niya, bilang magulang dapat may sinusuot tayong tatlong uri ng hats, okay? Hats of parenting. Ano-ano ba tong hats of parenting na to? Yung una dito ay controlling hat, okay? Yung pangalawa ay coaching hat, at yung pangatlo ay consulting hat. Ito yung triple C's of parenting hat. So ano ba yung tinatawag nating controlling hat? Yung controlling hat ay sinusuot natin lalo na kung yung mga anak natin ay mga bata pa at hindi pa nila kayang magdesisyon para sa sarili nila. Kailangan nating kontrolin yung mga kilos nila, yung mga desisyon nila, sapagkat hindi pa sila nakakapag-decide ng maayos o wala pa sila sa hustong gulang para makapag-decide o gumawa ng desisyon para sa kanila. Halimbawa, tayo yung namimili ng dapat nilang isuot, tayo yung namimili kung anong oras sila dapat matulog, at tayo rin yung namimili kung anong oras sila gigising. Okay? So, pinipilit natin na makumpleto ng mga bata yung sapat na tulog, for example. Kaya pinipilit natin, kinokontrol natin hanggat maaari yung oras ng tulog nila at yung oras ng gising nila. Kinokontrol din natin yung mga pagkain, yung mga uri ng pagkain na dapat nilang kainin. Importante ito sapagkat sinisigurado natin yung kaligtasan ng ating mga anak. Halimbawa, nakikita mo yung anak mo na tumatakbo at kung patuloy siyang tatakbo papuntang highway, sigurado akong mapapahamak siya. Kaya kinokontrol natin yung kanilang mga kilos. Dito natin sinusuot yung controlling hat. Okay? At ano naman yung coaching hat? Yung coaching hat, at kailan ba natin ito dapat isuot? Yung coaching hat isinusuot natin kapag medyo teenager na raw yung mga bata. At yung mga bata na teenager na, nakakapag-decide na ito para sa kanilang sarili at gusto nila may privacy. Okay? So, sa pagkakataong ito, yung ating sinusuot na sombrero o yung hat na dapat nating isuot ay coaching hat. Bakit coaching hat? Sapagkat tulad ng coach sa isang basketball game, for example, hindi po tayo nakikialam sa mga decisions nila. Sa pag-aaral nila, halimbawa, sila lang yung namamahala doon, sila lang yung nagde-decide doon. Tulad ng mga players sa basketball game, yung coach nila ay hindi dapat lumagpas doon sa linya, sa puting linya, sapagkat kung lalagpas doon yung paa ng coach sa puting linya na yon, magkakaroon siya ng violation. Ganon din ang coaching hat sa buhay pagpapamilya at sa parenting, sa buhay magulang. Okay? So, kapag lumagpas tayo sa linya na itinakda natin para sa ating mga anak, yung anak mismo natin ay magrereklamo at aangal siya kung bakit natin siya pinapakialaman. Dapat kino-coach lang daw natin yung mga bata sa ganong age. Sa pagtulad ng nasabi ko kanina, gusto nila may privacy, gusto nila nakakapag-desisyon sila sa sarili nila, at napaka-importante ito para sa kanila sapagkat unti-unti nilang binubuo yung kanilang pagkatao. Unti-unti nilang binubuo yung kanilang sarili, sapagkat yung mga batang tulad nito dapat sa age nila talagang dapat nakakagawa na sila ng sarili nilang desisyon. Okay? Ito yung napaka-importante sa coaching hat. Hindi tayo dapat dumalagpas doon sa linya na itinakda natin para sa ating mga anak at para din sa atin. Okay? Kasi hindi laging nandito tayo para sa kanila. May mga pagkakataon sa buhay nila, darating yung pagkakataon na yan na wala tayo sa kanilang hindi natin sila kasama, hindi tayo nila kasama, at sa pagkakataong ito dapat marunong silang magdesisyon. Kung hindi natin sila tuturuan magdesisyon para sa kanilang sarili, hindi sila matututo na makamit yung kanilang mga pangarap, dahil iniisip nila lagi ka namang nandun, lagi naman tayong nandun. So napaka-importante na nakikilos sila kahit wala tayo, dahil binibigyan lang natin sila ng mga strategy kung anong dapat nilang gawin sa ganitong sitwasyon. Yun yung coaching hat. Okay? Yung pinakahuling hat na dapat nating isuot, yung consulting hat. Kailan ba natin ito dapat isinusuot? Sabi ni Brother Aaron, sinusuot natin ito kung saan yung mga bata may pamilya na, yung mga anak natin may sarili ng pamilya. Hindi dapat natin sila pinapakialaman. Magsasalita lang tayo kapag tayo ay hinihingian na nila ng payo, kung tayo ay kinukonsulta na nila.
So napaka-importante na hindi tayo nakikialam talaga sa kanila. Tulad ng mga consultant, we are not saying anything to our client unless we are hired and we are paid. So, yun yung consulting hat. Hindi tayo nagbibigay ng payo sa kanila kung hindi tayo hinihingian ng payo. So, napaka-importante na alam natin kung kailan tayo magsasalita. Okay? Sa consulting hat, napaka-importante niyan sapagkat may sarili na silang pamilya. Kahit na, sabi ni Brother Aaron, kahit na hindi bagay yung kortina dun sa bahay nila, wag kang magsasalita at wag kang magko-comment hanggat hindi ka nila hinihingian ng opinion. Okay? Dahil kung magsasalita ka at makikialam ka, you are trying to control their own family at magkakaroon ng gulo yan. Magkakaroon ng conflict at hindi maganda yon kapag nagkakaroon ng conflict yung pamilya ng anak mo at yung sarili mong pamilya. Okay? So mas maganda kung nagiging maayos yung relasyon dahil hindi ka nakikialam sa buhay nila bilang pamilya. Okay? So yun po yung tatlong hats na dapat nating isuot bilang magulang. Iyon yung parenting hat, yung C's of parenting na dapat nating i-consider lalo na sa ating pagpapamilya. Naway itong aking sharing ngayon ay nakatulong sa inyo lalo na sa mga magulang at maging dun sa mga anak. Dapat alam nyo rin na pag mga bata pa kayo, controlling hat yung ginagamit ng magulang para sa inyo. Kung teenager na kayo, coaching hat yung ginagamit ng mga magulang nyo para sa inyo. At kung may asawa na kayo, may pamilya na kayo, ang ginagamit ng magulang para sa inyo ay consulting hat. Kaya huwag kayong aasa sa mga magulang nyo kapag may sarili na kayong pamilya. Bumukod na kayo, huwag kayong masyadong makapalamukha na hanggang may asawa na kayo, doon pa rin kayo nakapisan sa inyong mga magulang. Maghanap buhay kayo, magtrabaho kayo, itaguyod nyo ang inyong sariling pamilya. Tandaan nyo, hindi na sila makikialam sa inyo yung mga magulang nyo. Kayo rin dapat gumagamit na rin kayo nung nagsusuot na rin kayo ng mga hats na yon at dapat pinapractice niyan sa sarili nyong pamilya. Okay? Ngayon po, kung medyo malabo sa inyo yung aking sharing ngayon, pwede nyo po akong kontakin sa 0932-849-3842 at pwede nyo po akong gawing coach. Iko-coach ko kayo para mas malinaw po ang lahat. At kung kinakailangan po ninyo ng mga speakers sa inyong mga events sa eskwelahan, sa community, sa inyong company, sa eskwelahan, you can call me, you can message me sa aking FB page, ang Kuya Prof TV, o kontakin nyo ako sa 0932-849-3842 at pag-usapan natin yung mga detalye. Pwede nyo po akong gawing speaker para ma-motivate natin sila at para maging malinaw sa kanila ang mga bagay na may kinalaman sa pagpamapilya. Muli, ito si Dr. Aldrin Sacristan aka Kuya Prof na nag-iwan sa inyo ng mga katagang change your life now by changing your mindset. Kilos-kilos, ayos!